Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi! Hello. Record na pala tayo. Hello! Hello, chatters. Hello. Kamusta? Ito, Ako pagod-paguran. para sa episode na to. Pagod-pagod. Di kasi ako naligo kahapon, kaya ililigo ko ngayon. Okay, start na ng half ng episode. Yes, Ay, na kamusta season. Oh, mas. Yeah. 7 na So, tayo. Bilis natin, ha? Kaya yeah. Sana mabilis Kasi- din yung subscribers. True. Galaw naman dyan. Galawin yung baso. Wala na. Line of 3 na tayo. Ooh. So, Sige, malalaman na natin kung anong topic natin. share my screen. Oh. Ayoko stop yung click. Alright, stop ko na. Uy, tama naman na ako. Parang pagod naman na akong... Pag ikaw pa. Ay, bigyan niyo ako. Uy, tangina talaga. Ay, yes. Ayun. Ayan, Sa C4. akin. Okay, Sa pero hindi. dami ni C, imposibleng hindi pa siya mapili. Kaya nga. So, yung topic ko na pang-apat, C4 yun, no? Yes. Yes. The topic is marriage important for you? Explain in your own perspective. In your own. Yun. In your own. Of In your course. own. In your own. Yun na. Is marriage important for you? Para sa akin, it's a big yes. Yes sa akin kasi lumaki ako broken family. Parang nung naipanganak na ako lumalaki ako na talagang separated na ang mama at papa ko. So tapos yung mga ate ko except yung panganay, parang yung naging baby papa niya or yung mga tatay ng anak niya is yun pa rin naman ang asawa niya and nagkasal sila. Pangalawa ko na ate, nasira yung first niya, ganun din, family. Sa akin din, sa lang palad, twice, na akala ko yun na din. So ngayon, sa age ko talaga, gusto ko, importante siya sa akin. Kasi minsan ko lang, yan dapat yung talagang minsan mo lang ma-experience sa buhay mo. Lalo na pagka totoong ano ka, 'di ba? Pag totoong nagmamahal ka, unless nangyari yung mga na widowed ka, ganyan, siguro pwede ulit pag may chance pa. Pero sa akin kasi talaga, very important yun na parang meron taong gusto akong pakasalan na talagang hindi dahil may mga anak na kami, dahil obligado na kaming magpakasal or ganon, dahil nga may mga anak kami. So, tapos hindi ko pa, parang nung bata-bata ako, hindi ko nasubukan mag-debut, hindi ko nasubukan na yung mga ganon, yung mga experience ng isang babae. So, parang lately, kung nakikinig kayo ng podcast, na-announce naman namin sorry. Pinag-iising siya talaga. Ayun. So, yan. Congrats again. That's Yan. again. Ito, hindi ko pa to ina-expect na darating na in this moment. Ina-expect ko to or aabot ako sa ganito kung tuloy-tuloy kami in like 2 years. Ganon pa talaga. Parang ganon pa na moment. Kasi, syempre, feel ko baka, sa akin, feeling ako, bilang may mga anak ako, baka hindi pa siya ready sa ganong obligasyon, or baka mahirapan siya. Ayoko din i-pressure, kaya hindi ko pa iniisip na may ganito. Pero sinasabi naman niya sa akin, oo, ganyan, gusto ko din yan, ganyan. Pero hindi ko in-expect na
yan nga, papatunayan niya. Tapos, yun, para sa akin siguro parang importante siya kasi parang sabi ni Lord sa akin na hindi porket siguro yung mga past ko may mga anak kami, hindi po ibig sabihin nun marriage na yung sagot. Kasi baka talagang, yun nga, tingnan nyo, nasira din pala siya. Ayoko nang ganun. Ayoko na kasal na kayo sa papel, lahat na legal na, tapos may masisira pa. Ayoko yun. Kaya yun. Kaya siguro talagang itong mga nangyayari sa akin lately, na akala ko last na yun. Parang talagang hindi yun yung plan sa akin ni Lord. Kasi wala eh, parang mindset ko lang siya. Parang dinesisyon ko, pinilit ko, pero hindi pala talaga yun yung plan niya. Kahit na madaming apektuhan, may mga nasaktan, may mga hindi nagustuhan. But, importante yung mga kids ko, sila yung number one na nag-support sa akin na kung saan ako masaya, sila yung nandun. Thinking na yung mga age nila is hindi pa mature para maintindihan lahat. Pero alam ko na nakikita nila akong masaya. At pag nandito sila, sobrang saya din nila. Kaya, yun. Kaya sobrang importante sa akin netong marriage kasi gusto ko meron akong legal na asawa, meron talagang mapapanindigan ako na mahal ako na kahit ano pang attitude ko, kahit anong ugali ko, yung papanindigan natin yung sinasabi yung nasa Bible na till death do us part, in sickness and in health. Yun, yung mga ganong bagay. Which is nasisimulan na namin na parang minsan akala namin gusto na namin maghiwalay pero hindi pala. 'Di ba? Lately, nag-aaway pa kami pero dahil nga nag-usap kami na papanindigan namin to, lagi namin sinasabi na magpalamig lang. Tapos pag nag-usap na kami, tinatanong ko siya, sure ka ba? Gusto mo pa akong pakasalan? Ang sasagot niya, given na yan, andun na yan, papanindigan yang desisyon na yun. So, etong away natin, parang challenge lang din sa amin daw yun. So, doon ko naisip na oo nga, parang susuko ka na naman, mag-aaway kayo, ayaw mo na, galit dahil nga sa emotions mo. So, ang dami, lately, nare-realize ko yun, kaya sobrang excited na ako na dumating sa point na maligal yung etong meron akong relationship ngayon. Kasi talagang matagal, pinagpipray ko to eh, na sabi ko kahit na hindi siya yung tatay ng mga anak ko, or yun man yung tadhana namin, okay lang. Importante meron yung taong papanindigan ako as me. Kasi eventually, naisip ko, pag tumanda na tong mga anak ko, may mga kanya-kanyang buhay na din sila, di ba? So, paano na ako pagka hindi ko nga tinuloy din tong sa amin dahil ayaw ng lahat? Naisip ko, paano, minsan dumating ako sa point na gano'n na i-give up, magi-give up ko na ata yung sa amin para hindi ako inaaway ng buong mga haters na mga anak ko ganyan. Though talaga siya na rin nagsasabi mismo kusa na in time mag-ipon lang tayo pag may sarili na tayong ganito ganyan. Kasama namin sila. Tapos naisip ko pag ganun nga mabilis na yung panahon ngayon pag tumanda sila magkakanya-kanyang pamilya din sila. Paano na ako, 'di ba? So yun, sabi ko na lang sa isip ko, deserve ko din naman siguro na meron talagang taong papanindigan ako. Till death do us part, in sickness and in health. Yung mga lahat ng na mababanggit sa vows, yun, parang sobrang ano sa akin nun, sobrang importante sa akin ng part na yun. Na, na kahit anong pag problemang dumating, na sobrang kahit na parang kailangan lang i-give up, pero hindi kasi nga meron kayong sumpaan sa 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 church kay God lahat yun nga yung matrimonial ceremony na lahat na nandun para sa akin sobrang importante lahat yun sobrang sacred kasi talaga niya so yun para sa akin sobrang importante kasi ah paano ko ba yun papaiksiin paano ko ba yun to the point sobrang importante kasi
ano, What you want. That's what you deserve. yun na nga. Siguro, magiging selfish ako na deserve ko naman din siguro. Kasi, ah, ako, kilala nyo naman ako pag nagmahal ako. Kahit sino, kayo, family, friends, all out ako. Ngayon siguro sa marriage na gusto ko, yung aalagaan ako hanggang pagtanda ko, yung lahat ng anumang pangit sa akin, pangit, maganda, lahat ng kahit anong meron sa akin, tanggap ako, paninindigan lahat yon. So, sana nga, kung, kung darating na kami sa point na yun, hanggang till death na talaga. Yun na lang talaga. Kaya, sobrang importante at sobrang excited ako. Yun lang. Ah, na, Simple Well, lang. Mm-mm. ano naman, I think we all abangan. deserve that. Yes, we all deserve that one naman. And we are happy for you kasi nga, matutupad na yung pangarap mo yan. And Kaya nga. Kasi for, alam mo, parang naisip ko lang, thinking meron sa past, balik lang ako sa past ko. Mm, Wag na. Ano hindi, babalik na? sasabihin ko lang. Hindi, I mean, open ko lang. Kasi longest relationship ko yun 7 years, going 8 years yun. Naisip ko lang na parang, porke ba na may mga kids na kami, bakit, bakit hindi naisip na, pakasal na tayo, ganyan. Or may proposal man lang, ganon. Meron pa, parang nung bago-bago pa lang kami, sabi ko, sana bago ka sasakay, yung unang sakay mo, gusto ko, panindigan mo ko. Yung parang sinabi ko sa kanya na, sana, eto, may parang paganito, para meron akong kakapitan na kahit na ang hirap ng sitwasyon nating LDR, ganon. May ganito akong iniisip, may ganito akong nakikita, which is, dapat napapanindigan ko yung yes ko. Kaso wala. Pero yun, kaya sabi ko, bakit porke ba may baby, parang aantay na lang na may ipon na, tas kasal, ganon. Parang yun yung nangyayari. Yun ganon kasi sa probinsya. Parang pagka may mga na kayo, kasal na lang, pag-ipunan na lang, ganyan na. Parang walang pinangkakahawakan na, kasi para sa akin yung nangyaring proposal is, mga narinig kong salita na sinabi sa akin, dun ako kakapit. Na kahit hindi magsasawa daw sa akin, na kahit anong issues, problema, away, hindi ako susukuan. Di ba parang ang sarap marinig ng may ganon Mm-mm. sa'yo? Na talagang papanindigan ka na may kasamang ganito. Kasi hindi naman basta-basta to eh. Kahit naman na kami mag-boyfriend, girlfriend, tas tayong mga babae nagpo-propose, hindi ko basta-basta ibibigay ito na hindi talaga ako desidido sa future, na para lang manahimik ka na, para lang ano na tayo, parang eto na, ganon. Para lang matahimik ka na. Hindi eh. Para sa akin, sobrang importante din pala ng may proposal, merong mga pangkakahawakan kang salita na hanggang iaabot hanggang ikasal, papanindigan. Na sana, pinagpe-pray ko na hanggang umabot kami na talagang darating na sa kasal yun pa din, magagawa niya lahat yun. So, yun. So, yun lang share ko lang kasi yun nga, hindi para sa iba lang na hindi porket ang tagal nyo na ang ending nyo kasal. Mm. May mas matagal pa nga sa akin, 10 years 'di ba? Mm. Walang proposal daw yung ganun. Mm. So, yun. Ano walang Yung proposal? 10 years silang mag-boyfriend pero walang proposal na nangyari. Walang kahit anong, wala Nag-break daw sila. tungkol. Nag-break din lang sila. Hindi ko na alam kung sino yon. Hindi ko alam kung sa influencer or common friends. Hindi ko na alam. Sa sobrang dami ko nang iniisip. Basta may ganun akong story na narinig. Mm. Yun. So, it doesn't matter how long or how, yeah, yung relationship nyo. As long as ramdam nyo sa isa't isa na, lalo na pag nasa right age na kayo, na lahat ng issues na sobrang bigat na problema At na saka, pag nasa pinagdaanan nyo, same page na kayo, yeah. like, ready to settle na kayo, dalawa. Tapos, hindi nyo din yan mamamalayan pareho kasi ikaw bilang babae,
Sa'yo siguro ganun na. Tapos feel mo sa kanya hindi pa pala siya sa ganung stage. Which is, doon ako na-surprise nung time na nag-propose siya sa akin dahil akala ko hindi pa siya ready sa ganung setup. But, yeah. So, yeah, yun lang. Hanggang ngayon, naalala ko lang yung nangyari noon kasi parang hindi ko, unexpected talaga, no? Hindi mo pinilit na mangyari yung bagay na yun. So, yun na lang. Hanggang, sana umabot yun hanggang marriage, mapanindigan lahat. And, yeah, kaya sobrang importante. Kasi yun na lang, baka meron ako hanggang sa pagtanda ko kasi lumaki ako, hindi naman ganyan yung family ko, broken. Pati sa mga friends ko, nakilala ko, sisters. So, parang sa akin sana, kahit na nag-broken ako, gusto ko meron pa rin yung papanindigan ako. Kasi meron yung iba, nag-broken family, hindi na nag-asawa. Dahil nga, nag-focus na sa ganitong mga anak lang, ganyan. Ay, mga anak na. Tapos, wala na, hindi na nila inisip na na mag-asawa ulit. Kasi baka isipin nila, judge na sila. Pero, sana, yung mga taong yun, maisip nila, deserve din nila na magmahal ulit, maging open na. Kasi malay nyo, andyan lang din talaga yung deserve nyo. Yun lang. I'm done. After niyang sabihin yung ng 10 beses yung yun lang, finally, sasagot na si... Tapos, sasagot na si... Yun lang. Kasi biglang may yung yung utak ko kasi biglang, yun lang. Tapos biglang, ay hindi, meron pa. See, sabi niya, girl, meron pa, sabihin mo to. Char lang. baka may Carla. sabihin ako tapos magko-comment ulit siya. Oo, kasi Dahil yun lang. tatahimik na ako. Ang podcast na to ay para kay Sipo ulit. Hindi hindi lang Kasi ako kasi topic may niya. isa pa dyan. At yeah, yun lang. At Ah. saka kaya ako naisip tong topic na to, hindi pa pala di ba dapat sasabihin mo pala yun sa una? Oo. Di ba? Oo. So, eto sa huli ko siya sasabihin, tas promise hindi ko na kayo interrupt. Kasi, Okay. yeah. Kaya ako naisip yung topic na to kasi nung nag-propose siya sa akin, doon ko na-realize na sobrang importante sa akin yun nga, yung na-receive ko yung proposal, doon ko na-realize na sobrang importante ng kasal. Kasi dati parang sabi ko, okay lang kahit di nakasal, basta ganon na lang, basta nagmamahalan kayo. Pero ngayon hindi, kasi siya na mismo na parang, siya, yun nga sabi nila, lalaki, nasa lalaki talaga yan na kung gusto magtino, kung gustong mag-settle, sila yung mag-aano dyan. Na kahit sobrang all out ka magbigay ng love, pero pagka si lalaki hindi ganon, wala. Kaya sobrang, naisip ko to kasi paano sa iba, gusto ko marinig yung sa iba. Sana nga may mga mag-react, mag-comment pag share natin to na parang importante din ba sa kanila. So, yun. Yun lang. Yun lang. Oo, kasi. Okay. 11. 11 na. Binilang. Okay. Isa ba? Well, actually, yun nga, sabi ko, you deserve naman yung marriage na gusto mo sa buhay. And I believe, I believe. I second the Ano? motion. I second the motion with the with the idea na hindi porket may anak, dapat magpakasal na. So starting with that, marriage is not that important for me. One is because marriage in my sexuality is not allowed. And Not allowed in the Philippines. Yeah. in the Kasi Philippines. allowed naman sa iba, diba? Allowed in other countries, yeah. But of course, it's quite expensive to be married in another country. Yeah. And yeah. So for me, I think what's more important for me is the connection, the companionship. And if you're familiar with the SOGI bill, dun sa SOGI bill kasi included dun yung nilalaban namin na maging legal partner ang partner namin. Kung sino man magiging partner namin, whether we are married or not, diba? So parang kung iisipin, hindi naman namin inaalis
yung rights ng mga hetero na makasal sila. And we are just asking for the legality of companionship namin. Yung kumbaga, kumbaga kung kunyari, hospital kami, this person could be the representative of of us, di ba? Ganon. So, having said that, nabalik na yung Ang tagal. having said that, I think sa katayuan ko ngayon, I'm not looking forward to marriage, and I'm not aftering marriage. I'm more on companionship. I really want someone who will be there for me, whether we are married or not, and who will be there to fight for me, and someone who could help me with whatever problems I will have, and will be there for my happiness, for sadness, or whatever, diba? So I think we have different way of thinking when it comes to marriage. But for me, I'm not really into marriage as of the moment. And I think marriage is it's not that important nowadays. A lot of people are not getting into marriage because they prefer to have the parang freedom pa, di ba? Kasi nga, gaya nga yung sabi ni si kanina, there are some people who choose to live that way because they are not sure with each other. They just have the kid, di ba? Or they just have the children, but they are not yet sure with each other. Kasi meron namang ganun mga tao, di ba, na may 3 na silang anak, may 2 na silang anak, but they are not yet sure. And they still prefer to be in that situation na live-in lang, di ba? And I think for me, I think mas okay din naman yun na i-try nyo muna mag-live-in before you decide if magpapakasal ba kayo or hindi. Kasi there are some people na nag-decide na sila magpakasal, tapos nung nagsama na sila, dun lang pala nila nakilala yung na they are not compatible for each other, they cannot understand each other, they cannot compromise to each other, and eventually they have to file for divorce or annulment. Diba? Yun ang mahirap, di ba? And lahat naman ng tao na kinakasal ay ayaw mahantong sa ganun. But there are some instances na kailangan talaga nating ihiwalay kasi hindi naman na mag-work yung relationship, and it's not helpful. It's not healthy for each other, diba? Lalo na pag, alam mo yun, physically, mentally, nagkakasakitan na kayo, then it's not good for your life. So yes, for me, I'm 50-50 na dun sa importance of marriage. Okay. Yeah, we respect that, actually. Yeah. Yeah. Actually, I kind of expected that. Knowing you, I kind of expected that. But still praying that one day soon you'll have that too. Yung Sana. companionship na hinahanap mo. Yun naman ang mahalaga sa amin, as long as masaya ka at may makakasama ka for life. Kami na lang yung mag-i-initiate ng kasal nyo. At saka, syempre, oo nga, praying din naman sa lahat ng mga partners sa Philippines na mapush yung SOGI bill. Yes. Yes. Nasa na ba tayong status? I guess bumalik na naman sila dun sa first hearing kasi nga parang merong yung mga nasa Senate nowadays they are really against about it. So bumalik na naman sa first stage. Come on, senators, come on. 2023 na. I mean, 2023 na. It's happening. If you want, like,
okay kung hindi nila i-implement ang marriage ng same sex, at least yung rights ninyo, 'di ba? Yung SOGI bill Yes, yes. lang. Kasi actually, dun sa Soji Bill naman kasi, we are not removing any rights for other people. We are just asking the For your uh right. the the rightful rights for us. Mm-mm. Oo. Kumbaga, ang dami-dami kasi ng mga nagsasabi na pag pumasa ang Soji Bill, parang may masasagasaang rights ng mga heterosexuals, which Like what? is yung mga marriage, di ba? Kasi nga sabi nila ang marriage is for heterosexuals lang. So, but um whether we have the marriage or not, what we are after is the respect and the rights that we will get, di ba? Ano Kasi there pa? are Mm-mm. Ano pa yung sinasabi natin na tanggap na namin kayo sa society kung yung rights na yun, di pa nila maibigay sa inyo? Hindi ko gets din. well, actually we are not accepted by the society. We are just Exactly. tolerated. Exactly. We are tolerated. Hindi, kasi We are just parang sinasabi nila na ano parang parang sa loob, parang vino-vocalize nila na accept, marami silang friends na ganito, marami silang, 'di ba? Pero pag titingnan mo mabuti, hindi talaga nila pinupush yun. Ibig sabihin, hindi nga talaga accepted. Parang fina-front lang na accepted. and sa Senate nowadays, ang ang lumalaban lang talaga for Soji Bill is um Hontiveros, si Hontiveros, Senator Hontiveros. Riza. Mm. Siya lang talaga. Which is we expect that from her kasi nga from day one talagang ano naman siya, supporter talaga siya ng LGBTQ plus A. Siguro nga talagang hindi lang muna nila pinaprayo yan. Pero sana dumating yung time na maprayo din yan, no? Kasi parang as human beings na lang, di ba? Parang respect, parang, ewan ko ba, ewan ko, siguro nga sa atin na pag-usapan natin noon na yung sa LGBT na yan, tayo yung may utak na we respect yung meron kayo. Na sana sa lahat pwede yung ganyan. Kahit dito sa atin mismo sa Philippines, di ba? Covered Kaya ba sana ng naman. SOGI bill yung yung pagka may property kayong dalawa as couple? Yes. Oh, yung Mm. ganun. Kasi Ah, nangyayari na ngayon na may couple Mm-mm. talaga eh. kasi yun nga yung parang kumbaga yun yung pinaglalaban. There are a lot of instances na they are partners and then yung isa na hospital, yung partner hindi niya mabisita, hindi niya Oo. Parang hindi yung ka part immediate na na they consider it like that. Kahit na alam mo yun, kahit na so syempre there are a lot of LGBTQ people na hindi sila tanggap ng family and they were used Mm-mm. their families, di ba? So sino magde-decide? true. Magde-decide kung ayaw naman ng family nila na puntahan siya or makita siya, di ba? So who will Oo. decide? Parang Sana, kumbaga, oo. yun lang naman kasi diba, parang yun lang talaga yung ina-after namin din is yung legality Oo. for yeah, Para yung legality. parang maging, kung dependent mo siya, pag may nangyari sa kanya, pwede mo siyang ma-cover sa mga ganitong bagay. Sana pwede yung Yes, yun na yes, nga. that's part of it. Lalo't walang family na gusto, sana nga maano nila yan. Diba? Malay Kaya I'm natin. really I'm really happy for those people who are part of our community na tanggap sila ng parents nila, ng family nila kasi whatever happened, the partner will always have the right for you, di ba? Kasi nga alam naman ng family mo na may partner ka and True. that partner could also be part of the decision whenever something happened to you. And I'm that parent. In case lang na kahit anumang maging gusto ng mga kids ko in the future, I'll be supportive as much as, yung happy sila.
Oo, alam mo, there is this, meron talaga ako nabasa na sabi niya, parang sabi nung nanay niya is, um, paano tayo magsasama? Ay, kailangan mo magbago kasi para magsama tayo sa paradise. Para Mm-mm. maging masaya tayo sa paradise. And then yung anak niya sabi niya, Ma, kung dito nga kung bakit ba, sabi niya, Ma, bakit mo iniisip yung paradise? Eh kung dito nga hindi ba ako kayang mahalin, paano pa sa paradise? That, Kahit, sabi niya, kahit man lang sana dito, minahal mo ako, masaya na ako, sabi. yan ba Hmm. yung viral? Hindi ba sila Parang yung naging viral nag-viral? siya. Hindi exact yung sinabi ko, pero parang ganyan Oo, yung content. yeah, yeah. Ah, Dito, mahalin mo na ako dito para kahit hindi tayo oo magkita dun nga. sa paradise. At least, di ba? Naging masaya tayo, naging mahalan tayo dito Oo sa nga, mundo. no. Parang ang lalim nung sinabi niyang yun. Kasi, di ba, bakit, porque sinabi ni God na ganun-ganun. Parang dito pa lang, di ba, parang love, yung love pa lang dito sa, as human being, wala na. And Mm, that's our number one purpose in life, to love and to be loved, di ba? So, kung di mo makukuha yun dito sa mundo, then bakit ako? wala kang purpose na buhay, di ba? No, I sa, mean, sa, sa, the sa number one kamatayan the mo number pa. one purpose that you have, you won't ang tawag dito, hindi mo fulfill, di ba? Sobrang sakit nun sa part ng anak. Anak. Dahil Mm-mm. parang hindi kita kayang mahalin kung ganyan ka. Kaya kailangan mong magbago sa gusto kong Mm-mm. way para mahalin kita. Parang ganun yung, parang if ako yung Yes, anak, yun yung parang interpretation ko eh. conditional. Yeah, Parang conditional yung love. conditional. Ang sakit Well, there nun. are some, we understand them because they have their parang kumbaga religious belief and whatever. But really, anong tawag dito? I-set aside natin yung religion. Love should always Yeah. be, di ba? Love should always be there. Dahil yun ang universal language. Yeah. Yes. Minsan sorry to say this, pero minsan yung mga ganun pang tao, sila pa yung mga nagsaserve sa church, pastors, mga may mga ambag talaga sa church nila. Sila pa yung mga magsasabi ng narinig tayo ng salita na hindi makatao sa kanila. Ewan ko ba? Ewan ko ha. Sorry, hindi naman sa nagja-judge ako kasi meron akong kakilalang friend na pastor yung tatay niya tapos yung boyfriend niya ata parang tatuan lang, ganyan. Parang ano ba yung boyfriend mo? Mukha namang adik, parang ganun daw yung sabi. Alam mo yun? Basta, ewan ko. Nire-realize na kasi nila, di ba? Which is parang parang napaka babaw naman ng pagtingin nila sa mga Mm. tao kung gano'n lang dahil sa may tattoo, di ba? Tsaka Oh, yung gender. May nagvo-viral nga ngayon yung pastora na sobrang baba ng tingin niya sa mga, which is, well, there are really some people who think that way. And let's not discuss about religion here because it's not about religion. Yeah, nakakaano lang kasi 'di ba? Parang anong sense na magse-serve na makikinig kay God, love, respect. Pero yung pagtingin nila sa ibang tao, ganun. So parang hindi rin lang ewan ko sa inyo, bala kayo diyan. Hindi rin nagtutugma yung mga ano nila. Well, basta hindi tayo ganun. Well, yes. Hindi Hindi naman ang atin importante. The question is marriage important? for Is you. for me, okay. Personally, yes, marriage is important. So, perception ko ngayon, syempre, I'm in a relationship. And Yes. pagka First, relationship ka kasi, parang every time, gusto mong i-level up yung relationship, 'di ba? Parang, for example, kami, magkaibigan, and then after nun, ni-level up namin na magjowa, tapos nun, magkasama, mm, tapos engage. So, ang gusto namin mm, level up, ile-level up namin do sa pinaka-highest, para sa akin, na highest na form, highest highest level na nung relationship, which is yung yeah. marriage. Para sa akin kasi para sa akin highest na level na yun ng relationship kasi it's a different kind of commitment. Kumbaga,
yung commitment na yun, kasama na namin yung si Lord. Syempre, Mm-mm. though kasama naman namin talaga si Lord ngayon sa aming relationship. But Of what I course. mean, is yung blessing. Ibe-bless, yung blessing na ganun. Kasi hindi naman kami masyadong relihiyosong tao, pero um, meron kaming belief na ganun. Nasa belief namin yun. Na kapag nagpakasal kayo, ibe-bless kayo. And not only God, but also yung mga taong mahalaga sa amin, family namin, kayo, gano'n. Syempre, different level din yung kapag blines na kami ninyo. Alam niyo yun? True. Different level din yun eh. Yung parang kapag syempre magkakasama tayong lahat doon, yung isa-celebrate niyo yung pagmamahalan Anniversary. namin. Anniversary. Yung kapag pag sa marriage mismo, yung wedding mismo na ano dun kayo para celebrate yung pagmamahalan namin. Para sa akin, personally, yun. Another thing is na parang nabanggit din, parang same din kami ni B, na I'm also after yung in legal matters. Na syempre kapag yan, may partnership na kayo, ayun na dyan na yung pagmamahal, ganyan. Pero meron pa rin tayong mga legal matters na kailangan i-consider. Yung parang hindi lang sa properties kasi wala naman kaming masyadong wala kaming Mm. properties. Wala pa. Wala pa naman kaming properties. Pero yung inisip ko kasi yung parang um siguro darating din kami sa point na magkakaroon kami ng syempre ng family, yung mga anak, mga ganyan. Yung gusto ko yung talagang legal na share kami ng responsibility. Share kami ng ano ba, na kapag ayokong sabihin. Iba na lang. Ano? Hindi kasi, Isabam. hindi kasi paano na ako, ipa-divorce na ako eh. Hindi, personal. Buisit. Hindi, personal. Yung legal, Nag-upgrade. hindi, yung legal matters, importante din sa akin yun, na parang at least meron tayong pipirmahan na ito yung responsibilidad ko sa'yo, ito yung responsibilidad mo sa akin, na kahit na anong mangyari, at least meron tayong kasulatan na Mm-mm. walang maagrabyado sa atin. Syempre, hindi mo naman pwedeng hindi i-consider yon kahit nang ang ina-after mo is happy ever after, 'di ba? Kailangan mo pa rin i-consider yung mga ganong bagay. Mm-mm. Tapos, Tama. eto kasi since yun nga same kami ni Sina, parang uh, we came from a broken family, kaya kino-consider namin yung sana may complete family, sana um magkaroon ako ng happy marriage, gano'n, na successful marriage, gano'n. Kasi, para sa akin, pag nagpakasal kayo, part yun ng responsibility niyo sa society, na actually medyo halos lahat, hindi naman halos lahat, pero maraming tao yung sinasantabi yun. Na kapag nagpakasal kayo, parang may responsibilidad na kayo at nangangako na kayo sa society, sa Wow. community, na gano'n, na parang, Yes. na parang, um, wag nating kalimutan, na yung importanteng unit sa isang Unit. community ay family. Yes. Na kapag para sa akin personally, parang gano'n na naman si Bash. Hindi, Hindi, okay lang. yung settings talaga ng society, yun ang pinaka-importante pinaka-importante kasi lahat ng pagkatao mo, lahat ng mga experience mo sa bata, nandoon kasi lahat. Kaya para Mm-mm. sa akin, importante na may marriage. Importante na ipapakita nyo talaga na ipapakita nyo sa society na meron tayong promise sa isa't isa, sa Diyos, sa mga taong mahal natin na Mm-mm. society, na bubuo tayo ng isang family na na maayos, na gano'n, na kaya nasisimulan natin sa ganitong setup sa um paano ko ba sasabihin?
um, sisimulan natin sa ating dalawa. Tapos saka tayo gagawa ng pamilya. Parang ganon. Kaya importante sa akin yung marriage. Um, Yeah. yes, that's for me personally. Pero generally speaking, yun nga, syempre meron tayong si A. Yeah. Meron din akong mga kakilala na parang ayaw talaga nilang magpakasal kasi alam nila sa sarili nila na hindi nila kayang panindigan or parang Mm-hmm. okay lang naman sa kanila yon, parang si A na okay lang sa akin, wala. Ang importante, meron akong makakasama, gano'n. Or hindi sila masyadong naniniwala dahil sobrang daming naghihiwalay din naman, sobrang Or bongga trauma. papakasal. Oo, Trauma sa family nila, may ganun. Tapos, oo, at saka yeah. parang hindi na sila, wala na silang tiwala dun sa marriage because may Yeah. divorce. Alam mo yun, yung parang ina-expect natin ng mga successful na marriage, nag-fail din. Wala na Yeah. silang tiwala. So, para naman sa kanila, ano naman ako, I respect naman yung mga yon. At saka, hindi porket hindi sila naniniwala sa marriage, parang uh, hindi na sila naniniwala sa parang sa family. Siyempre, they have their own ways din para ipakita din yung um, social responsibility nila when it comes to, yun nga, having a family, ganun, ganun. Kaya nga magandang pinupush din um, ng mga Ano? nag Mga, Right. kaya maganda yung pinupush din ng LGBTQ plus community, yung kanilang rights. Kasi yun yung way nila para ipakita sa, sa society na they want to be responsible then in And creating they a, want more. oo, and they they want, want to be a part of the society na yeah, sinasabi natin na gusto nating magandang i-create. So, bakit hindi natin yung, sila isasali sa ganun, di ba? So, yung, nananawagan ako kay Senator Bato, Tulfo, Robin Padilla, na kung nanonood po kayo, yeah, yung parang yan nyo kami. love one another, sabi sa Bible. So, hindi ba kasali yung LGBT doon, 'di ba? Parang ganun kasi yung nangyayari. So, dapat panindigan natin 'yan as a human sa lahat sana, no? Hindi yung pili lang. Yun lang. Mhm. Sa society, love one Mhm. another kahit any situations. Yeah. Another thing, and I think it's my last point na din, na though yung marriage, hindi rin naman pagka kasal na kayo, perfect na yun. Ayun Kayo na. na talaga forever. It doesn't end there. Na, syempre maraming recados yun, maraming pagpapatawad. Marami pang, um, sabi nga nila, you're just starting another new chapter of your relationship kapag married na kayo, di ba? So, sa mga hindi naniniwala na parang marami din naman dyan yung hindi kasal pero up until now, sila pa din, nakakreate pa din sila ng ng magandang family. It's just that hindi sila siguro talaga naniniwala, ganun. So, yun lang, parang kung mahal mo din talaga yung tao and you're fully committed, whether Why not? may, whether may marriage or wala, I think mag-work din naman yung relationship. And Mm. I think makaka-create pa din kayo ng happy family Yes. and may forever pa din. It's just all about the person and the person that you love and the commitment na meron kayo sa Commitment. isa't isa. Yeah. So I Exactly. think yes, that's it. Let's take a break for this episode. Keep tuning in to enjoy the exciting stories here at the Cryptid Podcast with ABC.